Breaking na breaking news mga kababayan. Ako po, eto na. Sikat na abogado na si Rowena Guanzon. Sinuportahan si Senador Marcoleta at binakbakan, sinampal at ginulpi itong si Pinky. Mga kababayan, nako sumabog sa galit itong si Attorney Rowena Guanzon sa Radyo Agila ng Net 25. Hindi na nakapagpigil at talagang gustong sugurin itong si Pinky. Panoorin natin mga kababayan. Bakit nga ba galit na galit ito mga kababayan? Sa mga hindi nakakaalam, alam natin nung nakarang araw, si Senador Marcoleta at si Ping Lacson ay nagsabugan. Nagkagulpihan sa debate. Kasi nga itong si Pinky, pilit na inililihis yung issue. Laging si China man. Laging China, West Philippine Sea. Laging Marcoleta, Diskaya. Asawa, damay sa korupsyon. Makakasuhan si Marcoleta ng indirect bribery. Isipin nyo mga kababayan, si Marcoleta na nagtatanggol sa mga kababayan natin, ipinagtatanggol tayo. Ito namang si Pinky, abay, China, puro China. So ngayon mga kababayan, itong mga walang saysay na mga banat ni Pinky kay Marcoleta, binuljak ni Attorney Rowena Guanzon. Nako mga kababayan na ito, pati yung angkor ng Net 25 na si Ali. Si Ali Soto ba ito mga kababayan, yung maganda doon na idol ko? Mga kababayan, yung dating artista na angkor ng Net25, nako, binulaga din si Lacson dito mga kababayan. Panoorin po natin, nako, magugulat kayo. Talagang marami ng galit dito kay Pinky. Dahil sa kanyang ginagawang, akala niya kasi hindi alam ng taong bayan Akala niya kasi tanga yung mga Pilipino. Hoy Lacson, bistado ka na. Sabi ni Rowena Guanzon, ito po. Obsessed daw si Senator Rodante Obsessed daw si Senator Rodante Marcoleta. Ano ba namang privilege speech ito ng Senator Ping Lacson? Although nakatayo siyang ganyan na kung medyo bibingi-bingi tayo, akala natin ay hindi wala siyang emosyon, ano? Pero tingnan niyo yun, titimpi talaga siya, oh. Oh. Gusto niya na talagang gusto niya na talaga mag tantrum ba? No. Ano ba naman privilege speech yan? Na hindi naman dana yung privilege speech niya, sinagot niya isa-isa yung mga na speech ni Senator Marcoleta. Bakit hindi pinatawag yung 18 na Marines? Bakit hindi niya pinatawag si Yusek Bersamin ng Malacanang? Instead, atake personal kay Senator Marcoleta ang speech ni Senator Ping Lacson. Diyan po, hindi naman po sa no? Hindi naman po sa okay naman po na yung senador ay hindi. Ay naku, binaboto naman natin lahat dyan. Abogado, hindi. Binaboto natin lahat yan. Siyempre may advantage po mga abogado kasi ang role po ng senador ay mambabatas at dalubhasa po sa batas ang mga abogado kung sila ay magsenador. Pero lahat naman po binoboto dyan kasi kung trust yan ng tao na magiging manindigan ang senador nila sa kanilang mga karapatan at para mausig ang mga magnanakaw, yan po dapat ang i-protect ng Senate President. Hindi ba ba? Iba nga boto ng boto kay... Hindi ba yun? Sino yung nakasakay sa kabayo? Lito Lapid. Si Lito Lapid never yan made a mistake dyan sa Senate. Kung may senador na walang mistake,
yan, si Senator Lito Lapid kasi hindi naman siya nagsasalita. Binoboto pa rin siya ng tao. Oh. Pag nagsalita siya, makikinig pa rin ako. Kasi binoto yan ng tao eh. Kung ano man lumabas sa bibig niya, gusto ko nga mapakinggan. Kung ayaw pala ng isang senador dyan, ang sasabihin ng ibang senador, sasabihin lang niya, ayoko na po makinig yan kasi paulit-ulit yan eh. Ba't hindi ka na lang, yun nga, ang advice ng ninuno mo, why don't you just be quiet there and just let them finish? Let them finish. Alam nyo, tama yun mga kababayan. Kasi itong si Pinky Lacson, naiirita kay Marcoleta na paulit-ulit daw. Kaya pinahiya ni Marcoleta ito. Na, alam mo Lacson, sabi ni Marcoleta, hindi ka lang magaling na investigador. Isa ka rin palang magaling na manghuhula. Mga kababayan ko. Mga kababayan ko, grabe na ang magiging sarswela, bulaga ni Lacson dito. Halatado. Puro China. Bakit ayaw mong imbestigahan ang 18 na Marines? Ano ba ang kinakatakot mo dito? Si Tito Soto, todo suporta kay kay Pinky. Sige. Diba mga kababayan ko? Naku, panoorin nyo po ito mga kababayan. Masusuplak itong si Pinky ng Net25. Ito po, si Ali Soto. Kung di ako nagkakamali, ang ganda pa naman nito mga kababayan. Panoorin natin paano simpleng banatan si Pinky. Naku po. Ayaw nang sagutin pa ni Senator Rodante Marcoleta ang personal na banat sa kanya ni Senator Panfilo Ping Lacson upang hindi raw malihis sa isyu ng investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Matapos po yung mainit na debate nila kahapon, wala pa ring plano si Lacson na ipatawag sa pagdinig ang 18 dating sundalo na nautusan ni Zaldico na mag-deliver ng mali-maletang pera. Karagdagang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Ali, hindi naman daw kumasa sa kanyang hamon itong si Senator Marcoleta na lumagda doon sa partial committee report ng Blue Ribbon Committee. Kaya hindi na ipatatawag ni Lacson yung mga pinaiimbitahan ni Senator Marcoleta sa pagdinig. Muli ring iginit ni Lacson yung mga hindi kapanipaniwalang pahayag ng 18 sundalo na may motibo raw ng destabilisasyon. Huwag nating ilihis yung ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Nilimas ang kabang bayan. O isipin nyo mga kababayan, tama itong si Marcoleta Diba? Tama itong si Senador Marcoleta Itong punto de vista niya kaysa kay Lacson Mga kababayan, isipin nyo, bakit ayaw mong mag-imbestiga dito sa Blue Ribbon Committee na tila ikaw yung bossing? Pag-aari mo ba yung Blue Ribbon Committee? Ikaw lang yung solo gumagawa ng desisyon? Hindi mo kinukuha yung mga kasama mong senador dito? Rodante Marcoleta ang mga personal labanat sa kanya ni Senator Panfilo Lacson. Sa privilege speech ni Lacson kahapon, tinawag niya si Marcoleta na pabida, ipokrito at obses sa issue ng West Philippine Sea, China, restitution at Blue Ribbon Committee. Inungkat niya rin ang trabaho ng asawa ni Marcoleta sa insurance company at ang issue kaugnay sa sosyo nito o Statement of Contributions and Expenditures. Kung ang gagawin nila ay puro ng hit, okay lang sa akin. Sawang-sawa na ako sa hit na yan Hindi na ako tinatablan yan Pero wag natin kakalimutan ng taong bayan. Lahat ng sinabi ko ron na dapat puntahan niya, sapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa aking privilege. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Diba? Hindi niya sinagot. Sa interpelasyon kahapon ni Marcoleta,
Pumayag si Lacson na ipatawag ang mga individual na sinabi ni Marcoleta na dapat imbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Isa lang po, ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. And move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but pipirmahan again, partial report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. Pero dahil hindi kumasa sa kanyang kondisyon si Marcoleta, hindi na raw ipatatawag ni Lacson sa pagdinig ang 18 sundalo na naging tauhan ni Zaldico at nauutosang mag-deliver ng mali-maletang pera. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan to be investigated or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious na yung huling statement yan, nananawagan na sa taong bayan eh. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa Ombudsman. Alam nyo, kaibigan ko si Attorney Baligod. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Kasi sabi ko nga, sundan natin ebidensya. Giit ni Lacson, hindi kapani-paniwala ang pahayag ng mga sundalo. O isipin nyo mga kababayan, gumagawa agad ng konklusyon, gumagawa agad ng report na hindi daw totoo ang mga sinasabi ng mga Marines. Hoy Lacson, kailan ka ba nanghuhula? Kailan ka ba naging Madam Auring? Manghuhula ka ba? Alam mo na agad yung mga sasabihin? Alam mo agad yung mangyayari? May nagawa ka ng report agad dito? Samantalang sa Blue Ribbon report mo na wala pang report. Tapos ipapapirma mo kay Marcoleta na partial pa. Di ba mga kababayan? Sino ang niloloko mo dito? Kaya itong si Ali Soto, galit na dito eh. Ugnay sa delivery ng 805 billion pesos na cash at tila may plano rin daw ito ng destabilisasyon. Nasa lugar ko, tatawag pa rin kayo ng hearing. Alam nyo yung motibo. Gusto nyo ba magkagulo yung bansa? I'm not for BBM, but I'm for a peaceful country na dapat in-enjoy natin, hindi yung destabilize, magulo. O isipin nyo mga kababayan, may destabilization daw. Gusto nyo bang magkagulo ang Pilipinas? Idadamay pa natin ang AFP. Tahimik na nga, gugulo pa. Ano ba Lacson? Ano bang tinatago mo? Ano bang kinakatakutan mo? Takot ka bang matuntun din ang mali-maleta na isinungal-ngal sa'yo? Eh yan ang sabi ng Net25 mga kababayan eh. Yan ang sabi ni Marcoleta eh. O, tuloy pa natin. At maaaring pati yung armed forces makihalo. Gusto nyo ba maulit yung ganong situation? Of course not. Nakahanda naman daw si Senator Lacson na muling bumuelta kay Senator Marcoleta kung babanatan siyang muli nito. Naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Tapos sabihin mong i-give up yung KIG, tapos sabihin mo, in-splice ko. Ay, isipin nyo mga kababayan, Hoy Lacson, kahit grade 1, maiintindihan ka eh. Napakalayo ng mga ribat mo kay Marcoleta. Kumbaga sa hip-hop, battle, laglag ka na. Kasi nga, yung si Marcoleta, yung banat niya tungkol sa flood control. Tutukan mo, tuntunin mo kung sino ang mga magnanakaw. Bakit puro ka China? Bakit puro ka Diskaya na connected kay Marcoleta? Ano ba naman yan, Lacson? Mag-isip-isip ka naman. Tapos sasabihin mo magkakaroon ng gulo. Sa tingin mo, yung ginagawa mo, hindi ba magke-create ng chaos yan sa mga Pilipino na hanggang ngayon ay galit na para dito sa gagawin mong pag-iimbestiga, walang nangyayari. Nako, mga kababayan ko, talagang halatado ito, mga kababayan. Yan ang sinasabi ng tao eh. Bakit ayaw mong mag-imbestiga?
Ikaw rin ba ay kasapakat? Nako po, grabe. Siguro mas pogi ako sa kanya. Thank you. Sir, no comment dun sa mas pogi daw siya. Salamat, sir. Nakikita mo naman, di ba, kung sino? Sa ngayon, wala pang schedule ang susunod na Kung ako ang itatanong kung sino mas pogi, naku, mas pogi itong si Marcoleta kay Lacson sa totoo lang. Yung talento pa lang, yung kaalaman pa lang, walang-wala ka na, Lacson. Ikaw, filingero na abogado ka. Nag-feeling na may alam. Naging chief PNP ka lang, naging investigator. Maalam na agad? Maalam ka na, madunong-dunong ka na, dunong-dunungan ka na. Korte Suprema nga, ayaw nyong igalang eh. Mga bending dalo kayo eh. Itong si Erwin Tulfo kasama mo dyan eh. Saka ito si Boyeng Yeng eh. Di ba mga kababayan ko, pati si Tito Soto halatado na kumakampi sa'yo eh. Syempre, may nakulimbat na 5 maleta. Ayaw na mabisto. Saan nyo nilagay yung maleta? Naghati ba kayo? Yan ang sinasabi ng mga tao. Bakit? Puro ka pabida-bida. Ikaw yung bida-bida hindi si Marcoleta. Sa totoo lang, buwisit na mga Pilipino sa'yo. Yan ang sinasabi ng mga komento. na hearing ng BRC. Nais daw muna ni Lacson na ma-adapt sa plenaryo ang kanilang partial committee report na napirmahan na raw ng 3 senador. Highlands Gold made with Ano masasabi nyo mga kababayan dito? Sa ginagawang kayabangan ni Ping Lacson, porque siya yung nakaupo na chairman ng Blue Ribbon Committee, wala namang napapala ang taong bayan. Ali, sa ngayon na tanging mga Senador Bam Aquino, Senador Risa Ontiveros at si Senador Kiko Pangilinan, maliban pa kay Senator Panfilo Lacson yung nakalagda dyan sa committee report. Sabi ni Senator Lacson, kailangan niya ng 9 na pirma dyan sa partial committee report bago yan matalakay sa plenaryo. At pagkatapos niyan ay sa kanila pagpaplanuhan yung susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ali. Kung isasama siya, siya yung pang-4, 4 out of 9. Siya mang kinakailangan na pirma dito sa partial report na ito ng Blue Ribbon Committee. Ano ba ang dahilan ng pagkaantala ng pagpirma ng iba? Ano ba ang dahilan na kanilang binibigay? Ang voluminous ba yung naturang partial report na yan na kailangan pag-aralan pa? Ano ba ang dahilan ng pagkaantala ng pagpirma ng ibang senador? Well, Ali, ang sinasabi ni Senator Raffy at Erwin Tulfo masyadong marami. No? Kung di ako nagkakamali, nasa 400 pages itong partial committee report ng BRC. At gusto raw nitong magkapatid na Tulfo na mabasa nila ng buo itong report bago sila lumagda. Pero kailangan daw ay makontento sila sa nilalaman nito dahil pagka may kulang, hindi raw sila lalagda sa report na yan. Ayan mga kababayan ko. Nako. Grabe na talaga. Itong Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, anong mapapala nyo dyan? Mga hunyango yan Dati bilib na bilib kay Duterte. Nung si Tatay Digong yung Pangulo. Suportado nila ang pulisiya ni Tatay Digong sa war on drugs. Anong nangyari ngayon? Abay, kumampi sa mga tangalista, bobolista. Ang sinasabi ng taong bayan. Magaling lang itong dalawang ito. Sa away ng magjowa. Sa away ng mga chismoso na kapitbahay. Away ng mga pamilya. Diyan, magaling yung magkapatid na Tulfo. Kasi nga kumikita sila sa pagbablog nila. Milyon-milyon ang kanilang kinikita. O ngayon, kontra na kay Tatay Digong. Nung pinakidnap si PRRD, mga tahimik ito. Isipin nyo mga kababayan, walang paninindigan. Si Erwin Tulfo kasi damay din sa inilista ng mga Marines. Kaya pilit din na tinututulan ni Erwin Tulfo na wag nang imbestigahan itong 18 Marines kasi nga baka mabisto. Mga kababayan, anong masasabi nyo? For transparency, for a better democracy. Ping Lacson, Erwin Tulfo, Tito Soto.
Ano na? Kailan kayo gagawa ng tama? Kailan kayo gagawa ng ikagaganda ng Pilipinas? Kailan kayo gagawa ng tama sa inyong mga buhay? Kung kailan kayo tumatanda, saka kayo gumagawa ng kabalbalan. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po. Mabuhay.